Good morning everyone, or magandang umaga sa inyong lahat. So ngayon nandito na ako nagbabalik. So kagagaling ko lang nag-walking sa Boulevard. So maybe may short akong video doon. So isasali ko na lang sa video ko. Target lock. After kahapon, naiwanan ko ito. This is lemon, yung ubal na lemon. Bigla lang namatay. So, ang ginagawa ko is na yung kahapon, nakakuha na ako ng mga wire for this. Kita ko mamaya itong aking microcarpa na bonsai materials. Yun ang lalagyan ko ng itong wire na tinanggal ko, doon ko ilalagay. Then I also try to share this to you, itong malapit na kaunting matapos na materials ko with also microcarpa pa rin. So for this morning, ang share ko sa inyo, my short walk in the Boulevard and retouch ng konti itong aking mga microcarpa. So dito sa lemon, I think mag-give up na ako sa paggawa ng ganito kasi marami-rami na or daghan na akong gibuhat ani. This one, ng kuan kanang mamatay ra gihapon. It will not last, so discourage na ako magawa ng bonsai na lemon. Pero may nakita ko sa YouTube, pero okay man nakuha man nila, so mga expert siguro yun. Kaya napabuhay nila yung lemon. Pero dito biglaan mang namatay. So tinanggal ko itong wire, then itong pot gagamitin ko sa iba namang materials ko dito. So ito ang isi-share ko. Wala, nalata. Naraten yung gamot niya, so wala na, patay na talaga. So ito ang tagal ito na iwanan dito. Ito ang iwa-wire ko. Hindi ito natapos. This area yung sa baba ko lang. So ang gagawin ko ito, hiwalayin lang ito. Ang parang yung natural natural grown lang siyang materials. Yun ang gagawin ko dito. So may mga iba dito, mga sanga nga, para hindi makaabala sa ibang direction like this one here. Hawanon ako, tanggalon ako niya siya. Yan. So, I think this is ito ang pinaka-tip pataas ko din. Yan. So, yung pag-design ng mga materials is kanya-kanya tayong estilo. So, iba ang style ko dito. And then, ito na, itong materials na ito is ang ginawa ko dito is I just do kung anong natural niya pagkaka-design. Yun na lang ang gawin ko. Paya ni. So, ang importante lang ito,
ang gawin ko nito is putlon ako sa udlot na side, itrap para magdumami yung sanga. Pag dumami yung sanga, kumapal. So maganda siyang tingnan. So itong microcarpa, isa sa nagustuhan ko na materials kasi ano siya, kanang naikakayahan nga lumit yung dahon tapos hindi basta mamatay. So kung hopefully magandang tignan dyan. So ang gawin ko dito is yung sa udlot tapit ititrim ko para siya pumapal. Then and also this one here, yan. Kita ninyo yung gamot, yung ugat, naglusot na, daga na kayong ugat. Then update po itong akong gigama nga parang cascade. This one here. Ito. So lagyan ko ito ng abono. So kailangan ko pa itong patagalin ng mahabang panahon kasi nag-move pa siya. Dapat kumapit na siya na hindi na magagalaw yan. So hindi pa nako ni siya maano. So dito ibaba ko ito, hihilain pa ganyan. Yung itong paggawa ko mostly mas I prefer to kanang birahon ng sanga pamaba kay sa wire, kay ang problem nako dire is dito. Dire naman dito pala. Ang problem nakin dito is ano yung dalas ubos. Kulang ako sa wire, puro recycle lang yung wire ko, hindi na ako bumili ng wire. Pag marami na itong sanga, then that is the time na hayaan ko na siya nga lumalaki yung mga branches niya, yung mga sanga-sanga. So sa ngayon, hindi ko tanggalan lahat ng dahon, pero yung sa udlot na side ikakat ko para pag sa lingsing niya or pag udlot na po niya mudagan iyang bali mga sanga-sanga, dumami, so kumapal, so maganda siyang tingnan. So, okay na. So, next na naman. Itong pagbubonsai, pabago-bago like what I'm doing now. Pag makikita ko dito, kailangan po pang hilain ng kaunti. Ayan, hilain ko naman like this one here. Kasi pag supposed to be this area, kailangan naka-label yung sanga with this side sa kabila. So ang gawin ko na lang, hilain ko siya pababa. Ganyan. So, kung tingnan mo dyan, parang label na siya, di sanga. So, dito na lang sa taas ng bahala na lang dito. So, baba natin ng kaunti. Then ito, dagdagan ko pa ng hila. Yan. Yan, ibaba.
Then, saan naman eh. Then, yun ang iano ko dito. Yung sa mga udlot dapit or sa tawag ng shoot, puputulin ko para itong nag times 2 maging siyang times 4. Then, yan ang kumapal na siya. Then, after pag kumapal na itong mga sanga, that is the time na pwede ko na itong i-depulit na siya. Tanggalin yung mga dahon na pikas ng dahon ba para mas limpyo siya lantawon or smooth. For sa ngayon, ang ginawa ko muna is cut kay cut na lang. Ang importante lang dito, mapadami ko itong mga sanga. So, nagtipid ako sa wire kasi may isa pang i-wire ko, then I think hindi ko na masali ito sa video ko ngayon because parang mahaba na yung nagawa kong video. So, ito na. Natapos ko na ma-retouch itong aking isang microcarpa. This is very old na siya. Kung makita dito, malaki itong puno niya, mga around 2 inches din yung diameter. Kaya dito lang lumiit kasi malaki itong puno, mataas din yung kinat ko para makagawa ko ng yung ikis-ikis. So dito, kinakarve ko dito, makita dyan. So ito na lang muna ang isi-share ko for this morning regarding about my retouch of my microcarpa. Kasi magbayad pa siguro ni sa kuryente sa Noriko. Then itong isa dito, iwanan na lang ko muna dito. May wire naman ako ditong natitira para ito gagamitin niya dito pagbalik ko siguro, pero hindi ko na mai-video, so i-wire ko lang ito. Yung style ko, ipadapa ko siya, then I think this part yung tinanggalan ko, yung namatayan ng bonsai or materials, yung lemon, dito ililipat ko doon sa kabila. So tapos ilagay sa wild, so para mas madali mo dako. So ito matanda na siya, kaya lang na-trap siya kasi maliit itong pot na ginamit ko. So this is all about my microcarpa, 3 microcarpa dito. So for this morning, ito lang muna ang masishare ko sa inyo. Hindi ko masali na ito because wala na akong oras, matahaba na yung video na gawa ko. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Thank you very much for watching. Bye-bye.